Good morning, everyone. Welcome to 85-year-old Kamuning Bakery Cafe dito sa Pandesal Forum. Ngayong umaga, we have a very special guest, multi-talented woman. Alam niyo si Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, na research ko, out of 7 congressional candidates in the last election representing OFW sector, siya lang the only one nanalo. Yung ibang kalaban niya na 7, 8 pala. 7 lahat sila, 6 natatalo. Si Congresswoman Marisa Del Mar Magsino is now the lone OFW congresswoman, representative in Congress. She is also the president and founder of OFW Party List, Overseas Filipino Workers. Aside from being a champion of OFWs, she used to be a very talented actress also. Alongside mga sikat na artista, she is also a TV host up to now, television host. Ang TV show niya is Buhay OFW. Kaya very important tong issue na to. She is not only a movie actress, a very good legislator. She is also a very successful businesswoman in real estate. May 300 yata tayong mga congressmen, congresswomen, pero not everyone working as hard as our legislator here. She is principal author of 52 measures, 52. May kilala akong mga legislator, wala pang 10 sa buong career nila. And then she is also member of 22 House committees and also active in other socio-civic and other business and advocacies and organizations. Would like to invite you to give your opening statement. Kamusta lang kayo, and to tell us about your plans, your hopes, your advocacies in your opening statement, ma'am. Welcome, yes. Ma'am. First of all, gusto ko pong sabihin magandang umaga sa ating mga magaganda at mga gwapong mga reporters na nandito. At syempre, hindi po pwede yung aking tito, ang aking tito Robert Yang. Kung ano po yung pagmamahal sa akin ni Dr. James D. ng Chinese General Hospital and Medical Center. Siya po yung gumaganap ngayon ito para sa akin. Ngayon po, gusto ko pong sabihin, alam naman po nating lahat na bilang isang artista, tayo naman po ay gumawa ng ating pangalan at tayo po lumabas sa pagiging artista na maganda po ang ating imahe. Hanggang tayo po ay nagkaroon po tayo ng mga international movies, mga local movies kung saan tayo po leading lady ni na Senator Jinggoy Estrada, leading lady ni na Lito Lapid, at kung sina Philip Salvador, Christopher De Leon, marami pa pong iba. At tayo yung naging television host after that, yung pong up close and personal na 10 years sa television, na kung saan one-on-one interview po sa mga who's who, yung mga presidente, vice president, congressman, senator, CEO, chairman, president. Ngayon naman po, after 10 years, ginawa po natin up close and personal with Marisa Del Mar sa IBC 13. Then, ang Buhay OFW TV naman po sa TV5, kung saan nagtulong tayo sa ating mga OFWs na natulungan natin dahil sa naging kaibigan natin, ito pong may mga kapangyarihan that time. Nung ating pong mga na-interview sa TV, naging kaibigan natin sila at madali natin hinga ng tulong. So dito po sa Buhay OFW TV for 10 years din po, sa Action TV International ng TV5, dito po natulungan natin ang napakarami. Mapa OFW, mapa hindi po OFW, pamilya, anak, tatay, ina, magulang, lahat po yan na hindi ko po alam na ito po'y hahaba ng 10 taon. Pagkatapos po, lumipat po tayo sa GMA News. Ito po yung world-class kababayan kasi nilevel up po natin. Yung OFW, tinaas po natin, naging world-class kababayan. Pagkatapos po, nag-pandemic. Noong nag-pandemic, doon ko po nalaman yung mga tinulungan natin, bigla po nagpuntahan sa akin sa bahay. Hindi po umuwi, umaga, tanghali, gabi for 1 week. Sabi ko, anong gusto nyo, Wilson? Sabi ko, anong gusto nyo? Ma'am, kailangan po namin kayong magsilbi ng on a wider scope. Paano ba yun? Sabi ko,
tumutulong na ako sa inyo kahit sa private life lang, kahit sa maliit na pagtulong, ginawa ko na dahil sa Millicent Foundation, Buhay OFW Foundation, mga scholarship, medical, lahat po ginawa ko na po yan. Ang sabi nila, ma'am, gusto po namin kayo na maging party list po namin, na tutulong po sa amin. Doon po nagsimula yan. Ngayon, sabi ko po, pandemic, ay wala pang pandemic yun. Paka March 1 ako sumagot eh. March 16, nag-lockdown. Sabi ko, paano ba, Wilson? Sabi ko, paano ako magangampanya nito? Walang organization, walang ganung perang gagastusin, walang machinery, wala tayong kakampi na talagang mga local government na talagang marurunong at veterano na. Sabi ko, suntok sa buwan to. Sa loob-loob ko lang. But then, sabi ko, pinag-pray hard ko yun. Binigyan naman ako ng mga sign, Wilson, ng ating Panginoon. Sabi ko, sige, go. Pwede raw, sige, go. Pero sabi ko sa kanila, Wilson, kung tayo ay hindi ma-accredit ng COMELEC, yung ating OFW party list, atras tayo. Na-accredit, kaya tumuloy. Pero lo and behold, sabi ko nga, I am very confident naman, kahit na wala pa tayong mga maraming kakilala, maraming pondo, maraming kaibigan, mayaman po ako sa kaibigan. Sobra akong tycoon sa kaibigan. Yun po ang nagtulong, ang tumulong, syempre kasama yung Chinese General Hospital, Dr. James D., mga maraming tumulong sa atin, Tito Robert, yan po mula noon, start hanggang ngayon. Sila po ang naging sandata ko. Kaya hanggang ngayon po, kung sino po yung mga nakatulong sa atin, hanggang ngayon, hindi po pwedeng, hindi ko po sila lilingunin. At talaga naman po, nandyan lang po ako sa kanila all the step of the way. Ayan. Thank you. Yan palang story yan. Yung ang galing. Ma'am, nagki-curious maraming tao, Miss Marisa Delmar. Ilan ang OFW sa buong mundo today? Na natutulungan na yung parang sa buong mundo ngayon. Opo. Sa buong mundo ngayon, according sa October 2023 datos natin, 1.9 million ang OFWs natin all over the world. Ito po yung documented. Documented. So, Documented. Curious ako. Magaling kayo sumagot. Kasi kung may documented, yung mga TNT or undocumented sa buong mundo, tansya nyo, ma'am, gano'ng kadami, Congresswoman? Kasi pag samasamahin na po natin yung mga overseas Filipinos, pwede na naging residente na, naging migrant workers na, pati yung mga undocumented, kasi ang OFWs natin at overseas Filipinos, lahat po ng Pinoy all over the world na wala, dito, yun na, wala sa Pilipinas, nasa abroad, nasa 13 million na. 13 na ang overseas Filipinos. Opo, Wow. all over the world, ganyan na karami, nag-scattered na talaga ang mga Pinoy sa lahat ng bansa. Wow. May nagme-message dito kasi, Congresswoman, nasa Facebook Live din tayo at saka sa Zoom. May nagtatanong, sandali, basahin ko lang. Ano pala, Congresswoman, ang favorite projects nyo ngayon sa Kongreso na gusto nyong i-push na hindi pa na-approve? May ganyan ba? Okay. May pending bill ba na whether sa inyo or sa ibang tao na pinupush nyo na hindi pa approved? Okay. Unang-una po, ang pending po natin ngayon, tayo po ay nag-file ng bill ng e-voting. Ito po yung internet voting. E-voting. Yan. Wow. Kumbaga High-tech kayo, ha? Yes. Ito pong bill na ito ay malaking tulong para sa ating mga overseas Filipino workers, overseas Filipinos, mga seamen, na makaboto po ng midterm national elections na May 2025 through internet voting, through cellphone, through email, at any electronic means. Pero ang catch po dito is ganito. Ngayon po, kailangan pa rin pong magrehistro. Gusto ko pong information dissemination sa awareness natin sa ating pandesal kapihan na kinakailangan po tayo magrehistro kung hindi po kayo nakaboto noong 2016 at 2022. Deactivated na sila, Wilson. Yes. Ngayon, kung nakaboto naman na isang beses ng 2022, activated pa, hindi na po kayo kailangan magrehistro. Ngayon, kailangan kayo magrehistro ngayon sa inyong mga embahada, sa inyong mga konsulada, kasi by next year, pag lumabas na po yung internet app natin, yung COMELEC app natin for internet voting, mag-online registration na lang kayo
para makaboto po kayo through online. At ang katanungan dito, Wilson, baka ma-confuse kasi po kayo, kunwari ang OFW natin or every Filipino, basta registered voter kayo, kahit nasa Pilipinas kayo o nasa ibang bansa, nag-register kayo online, pwede po kayong bumoto. Pwede pong bumoto lahat ha, kahit nasaan po kayo, basta may internet. Kahit po, kunwari po may kontrata na kayo, hindi pa kayo nakakaalis, hindi pa kayo OFW, pero may kontrata na kayo, pwede pa rin po. Migrant worker po kayo o residente po kayo, basta nag-register po kayo online, pwede po kayong bumoto. Yung po ang kagalingan dito. Kasi last 2016, Wilson, ang nakaboto lang 600,000. Sa 20, ano ha? 2022 election, national election natin, 600,000 lang po ang nakaboto. OFWs. Ang nagpa-register, 1.8 or 1.6 to 1.8 million. Ano reason? Bakit? Ang reason, ito Wilson, ang reason, ito problema ng mga OFWs natin. Unang-una, napakalayo na embahada or konsulada. Tama. Napakalayo, ilang oras, hindi sila papayagan ng mga amo nila. Trabaho. Tapos, gastos pa. Pag lumabas sila, pwede silang walang sweldo for the day. Malaking issue yan. Malaking issue yan. Kasi 1.6 tapos 600,000 lang. 1.6 o 1.8, halos 1 million di nakaboto. Yes, samantalang registered naman sila. Wow. Pati pa yung mail na ipadala sa kanila, hindi naman nila maibalik kasi babalik pa rin nila kahit na merong sealed na yon na may stamp na, ibabalik na lang. Pero dadalhin mo pa rin sa Post office. sa post office. Kaya pala. Oo. Ang galing, di namin alam yan ha. Magandang issue yan. So, anong pag-asa na may approve ng Kongreso ngayon before the midterm election next year? Ayan, napakagandang tanong yan, Wilson. I am very happy na ibalita po sa inyo, pumasa na po ito sa amin sa committee namin ng Committee on Suffrage. Tayo po ang principal author, ang chairman po natin si Chairman Dalog, pumasa na rin po sa Appropriations Committee. Wow. Kasi kailangan po siyempre may budget yan. Hinihintay na lamang po natin, Wilson, hinihintay na lang natin ngayon yung signature ng aming appropriation chairman dahil sa ngayon po, tinatapos lang yung isang maselan na issue pa sa Kongreso but very soon, maaaprubahan na po yan ng chairman namin sa appropriation at ito po ay magkakaroon na ng second reading, third reading, then papasa na po ito sa Senado. Ang Wilson, ang nito, pag nagkaroon na ng sa Senado, ang Kongreso, magbabay-cameral meeting kami. Ang Congress at ang Senate. Pag nag-usap na kaming dalawa at nagkasundo, nagkapirmahan, ito na yung final, dadalhin na po yan sa ating mahal na Pangulo. Anong tansya nyo or estimate nyo na kayang matapos ito? This year? This year. Kailangan po matapos this year para by 2025, dire-diretso na po yung internet voting natin. Magandang balita yan, ha? Good morning po, Congresswoman. Good morning, Sir Wilson. So, Francis po from One Media Network. So, balik lang po tayo dun sa e-voting. So, I have two questions po. Una po, ano po yung reaction ng COMELEC tungkol po dun sa pinopropose nyo? And then, pagdating po kasi sa ganyan, ang nagiging issue ay or concern ay yung security dahil nga po recently may mga nahack na website ng gobyerno. Paano po ba yung intervention para masiguro na transparent at safe po yung magiging election gamit yung e-voting? Thank you po. Wilson, thank you, Francis. Okay, yung COMELEC po, meron silang en banc resolution by any other means ay pwede pong gawin itong internet voting na ito. But dito po sa Kongreso, ang OFW Party List did file this bill for internet voting to institutionalize para gawing legal to avoid any questions later on na bakit gumamit ng internet voting. And also, it is also needed to give an appropriation to be able to complement yung mga service providers na gagamitin po for online voting. Ngayon po, I was there physically present during the presentation of 8 foreign companies ng service provider. Doon po pinapakita, meron kang biometrics. Siyempre tayo naman po, may passport tayo lahat, meron tayong kontrata, may national ID tayo. At pag makita ka, pag nag-register ka online, Francis, mukha mo dapat ang lalabas doon. Tuwing pag mag-vote ka na. So hindi pa pwedeng
ito pangalan ko, ibang mukha ang lalabas. Wala na yon. Ngayon, yung sinasabi natin, Francis, na security. We asked that 1,000 times, okay? Ngayon, ang COMELEC naman po, sila naman po ang in authority to choose kung sino po talagang service provider ang makakakop sa lahat po ng mga requirements natin. But I told them it has to be transparent. Ang sinabi nila, ngayon bumoto ka, makukuha mo na yung, kikita mo yung binoto mo at the end of a few minutes lang makikita mo na kung pumasok, ilan ang bumoto, something like that. May mga ganun pong mga criteria na binigay sila sa service provider. At ito po mabilisan lang kasi nga online siya. Mabilisan kasi tayo pag matagal doon maraming nangyayari. Pag matagal maraming